Akala ko ang kwentong tulad nito ay makikita lang natin sa mga horror movies dahil ang babaeng ito na si Janice ay pinatay ang kanyang dalawang kapatid para makuha ang atensyon ng kanyang mga magulang. So taong 2021, December 10, sa oras na 2:48 PM, tatlong nakamas na lalaki ang pumasok sa bahay ng Magwad family. Ang mga taong ito ay nanloob at handang pumatay ng sino mang makita nila. Si Janice ay nakapagtago sa ilalim ng isang papag nang marinig niyang kumalampag ang kanilang pinto at habang nagtatago ay wala siyang nagawa kundi ang marinig ang karumal-dumal na pangyayari sa kanyang mga kapatid. Gamit ang kanyang cellphone ay nachat niya ang kanyang pamilya na may masamang nangyari at humingi ng tulong sa pag-asang matulungan agad sila. Bali na sa trabaho kasi ang kanilang mga magulang ng mga oras na yon, kaya hindi nila agad nabasa ang kanyang message. At eksaktong 3 PM nagpost si Janice sa FB na humihingi ng tulong. At ilang mga minuto lang ay may mga yabag siyang narinig na papalapit kung saan siya nagtatago. Hindi niya alam kung pulis ba ito, kanyang ama, o di naman kaya isa sa mga taong nanloob sa kanila. Pero bago yan, alamin muna natin ang ibang mga detalye. So si Janice ay inampon ng Magwad family at sa araw bago maganap ang krimen ay maayos namang iniwan ng kanilang mga magulang ang kanilang bahay. Pero mga bandang hapon ay nabalitaan ni Mr. Magwad na mula sa kanyang mga katrabaho na nilooban sila. So dali-daling inayos ang kanyang mga gamit at umuwi agad. Mga bali 15 minutes bago siya nakauwi at sa kakamadali ay naiwan pala niya ang susi ng kanilang bahay. Dahil pagbaba niya ng kotse hindi niya mabuksan ang kanilang pinto at nakita niya sa ilalim ng basahan ng kanilang balkonahe ay may kutsilyong walang hawakan na may bahid ng dugo. Kaya naman nagpanik na siya. Pinalampag niya ang pinto habang tinatawag niya ang pangalan ng kanyang mga anak. Pero di pa rin niya mabuksan. Kaya naman dumaan siya sa likuran ng kanilang bahay. At doon siya nakapasok. Dahan-dahan siyang naglakad mula kusina hanggang sa kanilang sala. At doon niya nakita ang dalawang anak niya na wala ng buhay. Bali na balot ng dugo ang kanilang sala. At nagkalat ang mga bubog mula sa mga nabasag nilang mga gamit na winasak ng mga taong nanloob sa kanila. At kung sino man ang gumawa nito ay kitang-kita ang galit at suklam sa kanila. Dahil sa lala ng natamo nilang saksak. At sa tatlo nilang mga anak ay isa ang ligtas. Dahil sa nakapagtago ito. Imagine mo yun yung masaya mong sinimula ng araw nang walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng buong pamilya mo, pero pag uwi mo ng bahay nyo ay isang bangungot ang bubungad sa'yo at bilang ama ay nakakadurog ito ng puso. So ito nga pala ang litrato nila na binubuo ng 4 na miyembro, ang parents na si Mr. Cruz at Miss Lavella Magwad at ang dalawang anak nila na sina Gwen, 18 years old at si Louie na may nickname na Boy Boy, 16 years old. At ang dalawa nilang anak ay may magandang proposal sa kanila. At ito ay madagdagan pa ang miyembro ng kanilang pamilya at nirecommend nila ang best friend ni Gwen na si Janice. Ayaw pa muna ng kanilang mga magulang dahil mahirap nga namang magpalaki ng bata. Pero nagpupumilit ang dalawa na ampunin ito dahil sa naaawa sila sa kalagayan ni Janice na isang ampon na kung saan ay nakikitira kung saan-saan at nagtatrabaho bilang taga-alaga ng bata. At para mabago ang buhay niya ay kailangan nila siyang ampunin para mabigyan siya ng magandang future. At sa edad na 17 years old ay hindi nila hayaang makita ang pakalat-kalat sa kalye ang kanilang best friend. Ano ba naman kayo mga anak? Maliit lang ang bahay natin. Saan natin siya papatulugin? Tanong ng ama. Pero sagot naman ni Louie ay pwede naman sa kwarto ko eh. Sa sala na lang ako matutulog kapag. At mukhang ang mga magulang ay wala nang magawa dahil sa pinalaki nga naman nilang mabuti ang kanilang mga anak. At kung itong paraan nila ng pagtulong sa iba ay pumayag na rin sila. Makikita nyo sa kwento kung gaano kabuti ang pamilyang ito na handang tumulong sa mga taong nangangailangan. At kung ang pag-adapt kay Janice ay makakatulong para maihahon siya sa hirap, ay magandang opportunity ito sa kanilang pamilya bilang Christian o kung ano man ang religion nila. So from 4, naging 5 na ang miyembro ng kanilang pamilya. At oo, dinaan nila ito sa legal, meaning gamit na ni Janice ang apelyido nila. May kaya naman ang kanilang pamilya. Si Mr. Magwad ay isang high school teacher at principal naman sa elementary school si Miss Magwad. May sarili silang lupa na kung saan ay sapat na para buhayin ang kanilang buong pamilya. Ang bunso na si Boy Boy ay pangarap na maging lawyer at si Gwen naman ay pangarap maging doktor. At sa edad nilang yon ay nakakatuwang isipin na mataas ang pangarap nila. Maganda rin ang reputasyon nila sa kanilang barangay kung saan ay madalas silang imbitahan kung may handaan. At minsan sa kanilang napuntahang gathering ay doon nakita ni Gwen ang isang yaya na halos kasing taon lang nila. In-approach niya ito at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. At matapos ang ilang mga araw ay madalas na silang nagkakausap at nagyayaya ang magsayaw ng mga TikTok trends. Maging si Louie ay nakikipag-asaran sa dalawa. Kadahilanan nga na sobrang close na nila
ay nakakapag-open na sila sa isa't isa at doon na nila nalaman ang malungkot na kalagayan ni Janice. Nasabi rin niya na naiinggit siya sa mga batang inaalagaan niya dahil nakikita niya ang mga batang ito ay inaalagaan at nagagawa ang kanilang mga gusto. Samantalang siya ay kumakayod at ni minsan ay di man lang naranasan na maging bata. Naging emosyonal sila nang marinig yun at dahil nga parang kapatid na siya kay Gwen ay doon na nila naisipang ampunin si Janice at yun ang dahilan. So binigyan nila siya ng sarili niyang kwarto which is yung kwarto ni Louie at in-enroll agad sa school. Instead na mag-alala sa araw-araw niyang trabaho ay naranasan niya ng matrato bilang isang pamilya at mangarap tulad ng ibang mga bata. So sa pagtagal ng mga araw ay palapit naman ng palapit ang relasyon nila bilang isang pamilya. Pero syempre hindi naman palaging perfect ang pamilya dahil meron pa rin mga hindi pagkakaunawa ang mangyayari which is normal. Sa kanilang lupain kasi ay may babuyan sila at isa sa kanilang mga baboy ang nabenta. So yung perang napagbentahan ay tinabi ni Mr. Magwad sa kanilang kwarto at para yon kung sakaling magka-emergency. Sa parehong buwan ay may relative silang nag-positive sa COVID. At para makatulong ay gagamitin sana ni Mr. Magwad ang perang naitabi niya. Pero nang tignan niya ang kanyang lagayan ay wala na umano itong laman. Tinanong niya ang kanyang mga anak at asawa kung sino ang kumuha ng pera sa kanyang lagayan pero wala silang ideya. Kaya naman tulong-tulong na silang naganap pero wala talaga silang makita. Imposible namang may manloob dahil wala namang ibang nawala maliban sa pera. Plus may malalaki silang mga aso sa harap ng kanilang bahay. So binaliktad na nila lahat at isa sa kanilang nalungkat ay ang bag ni Janice at doon nila nakita ang perang hinahanap nila at inamin niya agad na siya ang kumuha at instead na magalit si Mr. Magwad ay hinayaan niya na lang ito dahil alam niya ang karanasan ni Janice pero di pa rin may tatanggi na dismayado ang buong pamilya sa kanya at sinabihan na lang siya na wag nang uulitin. Sa ibang pamilya siguro inaasahan natin na mawawalan na tayo ng tiwala sa taong gumawa nito pero sa kanila ay ito pang dahilan para mas maging matatag pa ang kanilang pagsasama. Dumating pa sa puntong tinuturuan na ni Gwen si Janice sa kanyang mga assignment. At yun na, December 10, 2021, bago umalis ng bahay si Mr. and Miss Magwad papuntang school, ay sinabi pa ni Janice na ingat kayo mama at papa. Nang marinig nila yon mula sa kanya, ay laking tuwa nila at bineso pa ang kanilang mga anak bago umalis. At yun ang dahilan kung bakit maganda at maayos silang sinimulan ng kanilang araw. So ito na nga ang malaking revelation. Hindi pala ampon si Janice dahil nakakausap pa rin pala niya ang kanyang totoong ina sa Facebook at nangyari na ang lahat. Ewan ko kung paano nalaman ng katrabaho ni Mr. Magwad ang nangyari pero nasabi nila agad dito sa kanya. Agad na umuwi, nakita niya ang kanyang dalawang anak na duguan at chinek kung may pulso pa pero huli na ang lahat at ang tanging nagawa na lang niya ay napaupo at napaiyak sa kanyang nakita. Pero tinibayan niya ang kanyang loob at hinanap agad si Janice. Sinigaw niya ang pangalan ni Janice at mula sa taas ay narinig niya ang pintong bumukas. Umakyat sa hagdan, niyakap at tinignan kung ayos lang ba ito. Pero ang nakakapagtaka ay basang-basa ang bata. Tinanong ni Mr. Magwad kung ano ang nangyari at nasabi nito na may 3 lalaking nanloob mula sa kanilang kusina. At sinugod ng mga ito sina Gwen at Boyboy. Mabuti na lang daw at nakatakbo pa ito sa kanyang kwarto at doon nagtago dahilan para hindi siya makita ng mga ito. Narinig niya ang sigaw ng dalawa sa baba at hindi niya alam ang gagawin kaya naisipan niya na lang daw gawin ay maligo at manginig-nginig niya itong sinabi. Hindi na masyadong inisip ni Mr. Magwad at sinigurado na lang ang kaligtasan ng kanyang natitirang anak. At bilang ama ay kailangan niyang maging matibay ng oras na yon para sa kanyang anak dahil alam niyang traumatized ang bata. Si Miss Lavella naman ay nakarating na sa kanilang bahay. Nakita niyang may mga pulis at kanilang anak na si Janice sa labas na basang-basa. Gayunpaman ay niyakap niya ito at tinanong kung ayos lang ba siya. At ang kanyang asawa na mismong nagsabi sa kanya ng mga nangyari. Napahagulgol na lang siya at nanghina sa mga narinig. At bilang ina ay sobrang sakit nun. At wala na silang magagawa pa kundi umiyak at tanggapin ng lahat. So ang masayang bahay na kanilang tinitiran ay isa ng crime scene ngayon. Nagsiyasat naman ngayon ng mga kapulisan at nakakuha sila ng mga evidence tulad ng baseball bat, martilyo, frying pan at maging kutsilyo sa kanilang balkonahe. Ang ikinamatay ni Gwen ay mula sa saksak sa muka at sa tiyan na kung saan ay makikita ang galit at inis dahil sa kung gaano kabrutal ang ginawa sa kanya. At suspetsa ng mga pulis na ang ugat nito ay matinding inggit, selos o jealousy. Gayon din kay Louie na kung saan ay nagtamo ng 51 na saksak. Pinagsama-sama nila ang mga nakalap nilang info mula kay Janice at mga evidence. At ang tiri nila
ay pinasok ang kanilang bahay na inakala na walang tao, pero nang makita ang mga bata ay sinugod nila ang mga ito. Pero duda sila dahil sa dami ng nanakawin ay halos walang nawawalang gamit at ang purpose lang ng nanloob ay patayin ng mga bata at ang itinuturo nilang dahilan ay baka dahil sa agawan ng lupa. Ang mga tao naman sa kanilang barangay ay nag-aantay ng sagot dahil hindi pa nahuhuli ang mga taong nanloob at nag-aalala sila na baka sila naman daw ang isunod. Kaya naman naglagay na rin sila ng poster na kung sino man makapagbibigay ng info ay mabibigyan ng reward. Pero wala talaga. Kaya naman ang mga pulis ay halos walang lead sa kaso. Kaya naman wala silang choice kundi simulan muli ang investigation at siniyasat nila ang buong perimeter. At hindi lang sa bahay ng Magwad. At sa irrigation malapit sa kanila ay nakita nila ang isang supot na sumabit sa sanga ng kahoy. Nakita nila na naglalaman ito ng dugo ang damit ng babae. So winalang bahala nila ang kanilang tiri tungkol sa mga nanloob at awayan sa lupa. At hindi nila lubos maisip na ang suspect ay ang nakasurvive nilang kapatid na walang iba kundi si Janice. Actually may mga suspetsa na ang mga netizens na maaaring gawin yon ni Janice matapos mag-viral ang kwento. Pero hindi tamang mag-akusa. Kailangan may matibay na ebidensya at ang hindi nila inaasahang nangyari ay yun pala ang totoo. Dagdag pa rito na bakit basang-basa na nadatnan ni Mr. Magwad ang anak niyang si Janice at maging siya mismo. Napapaisip na baka si Janice nga ang gumawa pero itinatanggi niya lang ito sa kanyang sarili dahil walang dahilan para gawin niya mga bagay na yun sa kanyang mga anak. So sa puntong ito ay nalinis na ang kanilang bahay at pwede na silang bumalik roon. Siyempre, hindi nila maiwasang maiyak at humagulgol dahil sa mga nangyari. Kaya naman para maiwasan malungkot ni Miss Magwad ay nilinisan niya ang kwarto ng kanyang mga anak. At nang malinisan niya ang kwarto ng anak niyang si Luis na kung saan ay namamalagi si Janice, ay nakita niya ang ID ng isang lalaki sa pangalang JP. Binigay niya ito sa mga pulis at nalaman nila mula sa kanilang kapitbahay na may lalaking hatid sundo si Janice sa kanilang bahay. At minsan pa raw itong bumili sa isang tindahan malapit sa kanila. At nagtanong kung saan yung bahay ng mga Magwad ng araw na nangyari ang krimen. At may lead na sila. Kaya tinanong nila si Janice kung sino ang lalaking ito. Nasabi niya na kilala niya ang lalaking tinutukoy nila. Akala niya siguro alam na nila na siya ang pumatay sa magkapatid. Kaya doon mismo sa interrogation room ay inamin niya na may kinalaman siya sa pagpatay sa kanyang mga kapatid. Kaya naman ninanap nila ito at sinabing sumama sa kanila para tanungin. At itinanggi niya na kasama siya sa krimen. Sinabi pa niya na tinawagan niya agad si Janice matapos niya makita ang post nito na humihingi ng tulong. Pero hindi nila ito pinaniwalaan matapos silang makita ang cellphone ni Janice sa kanyang bag. At sa phone, nakita nila mga text messages na tungkol sa kagustuhan ni Janice sa pagpatay ng 7 tao. Hindi sinabi kung sino pero ang mga messages na yun ay patunay na kaya niyang pumatay. Dahil kung nagagawa daw ng mga sundalong pumatay ng mga tao, malamang kaya rin daw niya. Pero ang mga taong kapalitan niya ng messages ay ayaw makiparticipate sa gusto niyang gawin. Pero sapat na yun na ebidensya sa mga kapulisan. December 16, 6 na araw matapos ang krimen ay dinala si JP at Janice sa rehab dahil minor de edad pa lang ang mga ito. At sa araw na sila ay mag 18 years old ay 10 taon silang ikukulong. Dismayado ang pamilya nang malaman ito at sinubukan nilang humingi ng tulong sa media at iba pang mga tao para makamit ang hustisya para sa Magwad siblings. At dahil sa maraming debate about sa case na ito, ay binago nila ang batas about dito. At from 10 years to 32 years na silang makukulong. At gusto pa nila itong pahabain kung maaari. Grabe, ako mismo di ko lubos maisip na kayang gawin yun ng taong kinupkop, tinulungan, at minahal na parang anak. Gets ko na na hindi maganda ang karanasan ni Janice mula sa kanyang childhood. Pero bakit kailangan pa humantong sa ganon? Hindi na lang siya nakontento sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Magwad. Ikaw, anong masasabi mo sa kwentong ito? Kung nagustuhan nyo, ay please huwag nyong kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. So yun lamang po. Thanks!